Okay, sige. Simulan na natin. Hawak ko ngayon yung mga material na pinadala mo at grabe. Para siyang isang kumpletong mapa ng kasaysayan ng tao pero ang basehan, ang Biblia. At may isang partikular na taon na laging lumalabas, 2030. Sinasabi rito na yung taon na yan, posibleng katapusan ng isang 6,000 years cycle. Ngayon, ang misyon natin, paano sila nakarating sa konklusyong yan? Himayin natin step by step yung mga kalkulasyon at ebidensyang ginamit nila. Ang ganda ng term mo, isang mapa ng panahon. Kasi yun talaga siya. At para maintindihan yung mapa, kailangan natin malaman yung legend niya, yung susi sa pagbasa. Ang pinakasentro ng lahat ng ito ay isang, sabihin na nating radical na ideya. Na yung 7 araw ng paglikha sa Genesis, hindi lang yung kwento tungkol sa simula ng mundo. Para sa kanila, isa itong divine blueprint. Isang plano para sa 7,000 taon ng kasaysayan. Sige, dyan tayo magsimula. So, ang premise ay, one creation day is equal to 1,000 human years. Saan galing yung ideyang yan? Galing yan sa isang talata, partikular sa 2 Peter 3.8, na nagsasabing sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Kinuha nila yan ng, kumbaga, literal at ginawang pundasyon ng buong sistema. Kaya meron tayong 7 araw na katumbas ng 7,000 taon. Okay, so a 7,000-year plan. Ang mas nakakabilib siguro ay kung paano nila nilagyan ng laman yung bawat araw. Hindi lang siya basta 1,000-year block. May tema bawat isa, no? At konektado to sa kung anong nilikha sa Genesis, tama? Eksakto. Dito na pumapasok yung ganda ng paghahabi nila ng kwento. Halimbawa, unang araw. Sa Genesis, ang ginawa ay liwanag. Sa timeline nila, ito yung unang 1,000 years, mula Adam year 0 hanggang 1,000. At ang katumbas na pangyayari, ang paglikha mismo kay Adan. Siya yung unang liwanag ng sangkatauhan. Okay, gets ko. May symbolic connection. So, sa ikalawang araw, anong nilikha sa Genesis? Yung paghihiwalay ng tubig sa itaas at ibaba, di ba? Teka, hulaan ko. Sa timeline nila, ito yung panahon ng malaking baha ni Noe. Bingo! Tama ka. Ikalawang araw, bali 1,000 to 2,000 years after Adam, ang sentral na kaganapan, yung baha. Perfect fit, di ba? Tapos, ikatlong araw, 2,000 to 3,000 years. Sa Genesis, yun yung paglitaw ng lupa at yung mga halamang may binihi o seeds. Sa kasaysayan naman, ito ang panahon ni Abraham. Tinawag para maging ama ng isang bansa, ang binihi ng Israel. Pati si Moises nandyan. Ang galing ng pagkakatugma, parang puzzle na unti-unting nabubuo. So from Abraham, the seed, papunta na tayo sa ika-4 na araw. Bale, 3,000 to 4,000 years after Adam. Sa Genesis, ito yung paglikha ng mga tanglaw sa langit. Araw, buwan, mga bituin. So, sino o ano ang great light sa kasaysayan? Ito na yung pinakamahalagang kaganapan para sa kanila. Ang pagdating ni Jesus na tinutukoy nila bilang ang tunay na liwanag na dumating sa sanlibutan. At inilagay nila yung timing malapit sa dulo ng ika-4 na 1,000 taon na sakto sa timeline. Okay, dito na tayo papasok sa panahon na sakop na ng modernong kalendaryo. Pagkatapos ni Jesus, ika-5 araw na. Roughly, yan yung first millennium AD. O Adam, year 4,000 to 5,000. Ano naman ang symbolic creation doon? Sa Genesis, ang ika-5 araw ay paglikha sa mga nilalang sa tubig at sa himpapawid, mga isda at mga ibon. Ang interpretasyon nila dito ay twofold. Ang mga ibon ay sumisimbolo raw sa paglipad o pagkalat ng ebanghelyo, pero yung mga isda, yan daw yung mga mananampalataya na hinuhuli at inuusig. Ito raw yung panahon ng pag-uusig ng imperyo ng Roma at ayon sa kanila, ng papasi. Okay. So may positive at negative. Pagkalat ng mensahe, pero may kasamang panganib. Ngayon, ika-6 na araw, sumasakop to mula 1,000 AD hanggang 2,000 AD. Panahon na natin to. Ano ang katumbas nito sa Genesis? Dito nilikha yung mga hayop sa lupa at
Pinakamahalaga sa lahat, ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Dito, medyo komplikado na yung interpretasyon. Yung mga hayop sa lupa, iniugnay nila sa paglakas ng mga makamundong kapangyarihan. Pero yung wangis ng Diyos, yun yung pangako ng restorasyon, paghuhukom at paghahanda para sa huling yugto. Sa panahong ito raw naganap ang Reformation at iba pang mahahalagang kaganapan. Okay, I get the symbolic connections. Ang ganda ng framework. Pero ang laking claim niyan, paano nila nasisiguro na si Abraham ay pumatak nga sa ikatlong araw at hindi, sabihin natin, sa dulo ng ikalawa? Dito siguro, dito napapasok yung mga numero, no? Yung math. Tama, dahil kung walang matematika, lahat ng ito ay, magandang tula lang. Para maging isang mapa, kailangan ng eksaktong sukat. Dito na pumapasok yung napaka-metikulosong trabaho nila. Kinuha nila yung bawat pangalan sa talaangkanan sa Genesis. Mula kay Adan, tiningnan nila kung ilang taon siya nung pinanganak si Seth. Dinagdag nila yon. Tapos, ilang taon si Seth nung pinanganak si Enos. Dinagdag ulit. Para kang bumubuo ng isang napakahabang resibo ng panahon. At bawat henerasyon, nagdadagdag ka sa total. Dahil dyan, nimapa nila yung bawat karakter sa isang specific na Adam year o AY. So parang si Adam ay AY0, nanganak siya kay Seth noong 130 years old siya, kaya si Seth AY130. Tapos si Seth nanganak kay Enos at 105, so 130 plus 105, ayun, AY235 para kay Enos. At tuloy-tuloy lang. So, nasaan si Abraham sa resibo na yan? Ayon sa kalkulasyon nila, si Abraham ay ipinanganak sa Adam year 2008. Pasok na pasok sa ikatlong araw na AY 2000 to 3000 na may temang binhi. Si Noe naman, ipinanganak sa AY 1056. At dahil dyan, kaya rin nilang ipinpoint yung eksaktong taon ng malaking baha. Paano? Sinasabi sa Genesis na si Noe ay 600 taong gulang noong nagsimula yung baha. So kung pinanganak siya sa AY 1056, idagdag mo lang yung 600. Ang baha ay nagsimula sa Adam year 1656. Teka, pause muna tayo dyan. Kasi may isang pangalan dyan na laging nababanggit. Si Methuselah, yung lolo ni Noe, yung pinakamatandang tao sa Biblia, di ba? 969 years. Saan siya sa timeline na yan? Dito ka mapapahawak sa upuan mo. Kung susundan mo yung math sa mga dokumento, namatay si Methuselah sa Adam year 1656. Wow, sandali, namatay siya mismo sa taon ng baha. Hindi isang taon bago, hindi isang taon pagkatapos. Sakto. Para sa may akda nito, hindi yan coincidence. Sinasadya yan. Sinasabi raw nito na tinapos ng Diyos ang isang buong henerasyon, kinuha na niya yung pinakamatandang tao bago siya magsimula ng bago kay Noe. Bawat numero may kwento. Hindi lang ito accounting. Theology ito na nakasulat sa matematika. Okay, so meron na silang solid na timeline pero may problema. Ang Adam year ay parang isang ruler na walang markings na, alam mo yun, centimeters o inches, sarili niyang sukat. Para magamit natin, kailangan nating maghanap ng isang event na alam natin ang sukat sa Adam year at alam din natin sa kalendaryo natin na BC-AD. Yun yung magiging Rosetta Stone nila. At nahanap nila yung kanilang Rosetta Stone sa isang napaka-importanteng pangyayari sa kasaysayan ng Israel, ang pagtatayo ng templo ni Solomon. May isang talata, 1 Hari 6.1, na nagsisilbing susi. Sinasabi doon na sinimulan ang templo 480 taon pagkatapos ng Exodus, yung paglabas sa Ehipto. So, 2 steps. Alamin muna kung kailan ang Exodus sa Adam year, tapos idagdag ang 480. Pero parang hindi ganun kadali, base sa notes mo. May debate pala kung kailan talaga nangyari yung Exodus. Tama. May dalawang pangunahing interpretasyon na inilahad sa material. Depende kung saan mo sisimulan yung bilang, makakakuha ka ng dalawang magkaibang Adam year para sa Exodus, AY 2523 o AY 2728. Ang ginawa ng may akda ay pumili ng isa. Pinili nila yung unang pananaw, yung AY 2523.
So yun ang ginamit nilang basehan. Okay, so from AY 2523, nagdagdag sila ng 480 years. Ang resulta, Adam year 3003. Ito ang taon ng pagtatayo ng templo. Ito ang isang panig ng tulay. Ano naman yung sa kabila? Anong taon sa kalendaryo natin yan? Dito na sila kumuha sa secular history at archaeology. Ayon sa isang partikular na pananaw na pinanghahawakan nila, ang templo ay nagsimula noong 967 BC. Sandali, yung 967 BC na yan para sa templo ni Solomon, yan ba ay universally accepted? Kasi sa pakakaalam ko, yung mga petsa sa archaeology from that period ay laging may kaunting debate, no? May plus or minus. Gaano ka-solid yung 967 BC na yan? Kasi pag nagkamali dyan ng konti, domino effect na yan sa buong timeline, di ba? Napakagandang tanong yan. At yan ang pinaka-critical na assumption sa buong calculation nila. Totoo, may mga ibang scholars na magbibigay ng ibang petsa, 966 o 957 BC, pero para sa sistemang binuo sa mga material na ito, ang 967 BC ang napiling anchor point. Mahalagang maintindihan na sinusunod natin yung lohika sa loob ng sistemang ito. So, for this discussion, tinatanggap natin na AY 3003 ay katumbas ng 967 BC. Okay, fair enough. So may tulay na kayo. AY 3003 equals 967 BC. Pwede na nating i-align yung dalawang ruler. At pag ginawa yon, ano ang lumalabas na katumbas ng Adam Year 0? Kung gagawin mo ang math, lumalabas na ang Adam Year 0, ang paglikha kay Adan, ay katumbas ng taong 3970 BC. At sa sandaling makuha mo yan, may formula ka na. Pwede mo nang i-convert ang kahit anong taon sa kalendaryo natin papuntang Adam Year. So, what does this all mean? Dito na natin sasagutin yung tanong sa simula. Gamit ang formula na yan, ano ang Adam Year ng taong 2030? Dito na papasok yung nakakagulat na resulta. Kung susundin natin ang kanilang kalkulasyon, ang taong 2030 AD ay katumbas ng Adam Year 5999. 5999. Naalala ko yung usapan natin kanina. 1 day equals 1,000 years. So ang AY 5001 hanggang 6,000 ay ang ika-6 na araw. Ang Adam Year 5999 ay ang pinakadulo ng ika-6 na 1,000 taon. Ang huling sandali bago mag-alas 12 ng gabi sa ika-6 na araw. Eksakto. Ito ang climax ng kanilang buong timeline. Ayon sa interpretasyong ito, ang pagtatapos ng ika-6 na araw ay ang panahon na iniugnay sa pagbabalik ni Jesus, sa unang pagkabuhay na muli at sa pagdating ng wangis ng Diyos. Ito ang transition mula sa mahabang kasaysayan ng paggawa at paghihirap papunta sa susunod na yugto. Ang ika-7 araw, ang Sabbath. Oo. Ang ika-7 araw, mula AY 6,000 hanggang 7,000, ay ang araw ng pahinga. Tinatawag din itong 1,000-year kingdom o ang panahon ng bagong langit at bagong lupa. Pero, at ito ay napakahalaga at paulit-ulit nilang sinasabi, hindi ito isang tiyak na hula na darating si Jesus sa 2030. Tama, nilinaw nila yan. Hindi ito date setting. Ang sabi pa nga sa isang dokumento, hindi ito isang pag-aangkin na darating si Jesus sa 2030. Maaring sa 2050 o sa 2070, walang nakakaalam. Ang punto raw ay hindi ang petsa, kundi ang panahon o shigi sa Korea. Ang layunin ay para maunawaan kung nasaan na tayo sa malaking kwento. Imagine, kung naniniwala ka sa framework na to, hindi ito para manakot, kundi para bigyan ka ng sense of urgency and meaning. Parang binigyan ka ng relo na nagsasabing nasa huling kabanata na tayo. Ang tanong na lang ay kung nasa anong pahina na tayo ng huling kabanatang yon. At nababago noon ang pananaw mo sa araw-araw. Hindi na lang ito another Monday, kundi isang araw na palapit sa katapusan ng ika-6 na araw. May bigat, may kahulugan. Yun ang pinaka-epekto nito sa isang naniniwala. Ang punto ay hindi ang eksaktong petsa, kundi ang panahon. Sinasabi nito na tayo ay nabubuhay sa dapit hapon ng isang era, na nasa bingit tayo ng isang malaking pagbabago.
Kaya ayan, mula sa isang interpretasyon ng 7 araw, dumaan tayo sa mga edad sa Genesis, sa pagkalkula na nagsasabing namatay si Methuselah sa mismong taon ng baha, sa paggamit sa templo ni Solomon bilang tulay, hanggang sa isang konklusyon tungkol sa ating panahon ngayon. Nakita natin kung paano binubuo ng isang partikular na pananaw ang isang kompletong mapa, isang theological na balangkas na nagbibigay kahulugan sa bawat yugto. Nag-iiwan ito ng isang malalim na tanong para sa iyo na nakikinig. Ano man ang iyong personal na paniniwala, paano nababago ng isang detalyadong mapa ng panahon na tulad nito ang pagtingin mo sa sarili mong lugar sa kasaysayan? Nagbibigay ba ito ng layunin, direksyon at kapanatagan? O maaari ba itong maging source ng pressure? At kung ang kasaysayan nga ay may sinusunod na pattern tulad ng isang blueprint, anong implikasyon nito sa konsepto natin ng free will? Tayo ba ay mga aktor lang sa isang dula na matagal nang naisulat? O may kakayahan pa rin ba tayong baguhin ang takbo ng kwento?